everyone! So for today's video tutorial, tuturuan ko kayong gamitin ang isa sa mga sikat at free na website para mas lalo kayong maging organized sa inyong workflow. So kung kayo ay students, nasa field ng freelancing industry or work from home setup at laging nakatutok sa laptop or computer, makakatulong ito sa inyo. So let's go to Google Chrome and type Trello. So, what is Trello? So, based dito sa definition na makikita ninyo, Trello is a web-based Kanban-style list-making application which is being developed by Trello Enterprise. So, usually, ang role talaga ni Trello is a portal to more organized work. Okay, so where every single part of your task can be managed, tracked, and shared with teams. Yes, pwede nyo ditong ipasok lahat ng mga team ninyo or yung mga student ninyo so that nakikita natin or nakikita ninyo yung mga ginagawa nila. So actually, ito talaga ay ginagamit with the freelancing industry. So for example, yung mga manager, yan, yung social media manager, kung may mga hawak sila na nagde-design or let's say graphic designer o kaya video editor or kaya yung content creator, pinapasok niya lahat yon dito sa Trello. Okay, at doon niya sinusubaybayan yung bawat task if nagagawa na ba ito or hindi. So, usually, ginagamit ko yung Trello for reminding me about the different website. Kasi, kung nagtatrabaho ka sa DepEd, there are lots of link na makikita or binibigay. At ayoko nung mag-scroll down pa, mag-scroll up pa ako doon sa Messenger para makita ko yung mga link na yon. So, makita ko yung mga link na yon. Kaya, sinesave ko lahat dito sa Trello. So, click lang natin yung Trello. Siyempre, bago natin magamit ito, you need to sign up first for your account. So, click lang natin yung sign up kanina. So, sign up account. So, kung mas madali, para mas madali sa inyo, just click continue with Google. And choose lang. So, let's example na lang natin this email. Ang dami kong email. Ayan. So, click lang natin. And click lang natin yung create your account. Okay. So, ito yung lalabas. Okay po. So, pwede nating i-name. Mag-name tayo, let's say, Athena's workplace. Then continue. So, start for free trial or take me to Trello. So, ayan, nandito na tayo sa blank page ni Trello. Actually, hindi naman talaga siya blank page. Pero sabi dito, creator for first board. So, yung board, doon natin ilalagay lahat ng mga workflow na kakailanganin natin. So, ito yung mga example niya. So, most popular template. So, ito yung mga example template na pwede. So, tingnan natin itong simple project board. Ayan. So, makikita ninyo, brainstorm, to do, doing, and done. Usually, ganito lang naman talaga yung makikita ninyo sa, ganito lang naman din yung gagawin natin. Okay po. Pero, hindi na ako naglalagay ng mga picture-picture kasi medyo nakakalito or nalilito ako. Depende naman sa taste ninyo. So, as you can see, pwede kayong mag-add ng mga members dito sa Trello. Okay po. So, punta na tayo sa create board. Punta po tayo dun sa mismong workplace natin. Okay. So, mag-create na tayo ng sarili nating board. So, pwede kayong mag-create your board. Dito, itong plus sign na to, or you can click here, o ito, create new board.
Tapos, let's say, sabihin natin, so, type natin, let's say, client 1. Ito yung project 1 ninyo. Project 1. So, client, lagay nyo yung name ng client ninyo. Name. Then, create. Ayan po. So, nakita nyo meron na agad to do, doing, and done. Actually, ini-erase ko yan. Gusto ko talaga blank na blank para alam ninyo kung paano masimulan. So, ito yung makikita ninyo as in, yan, wala nang iba. So, since dark siya, kung ayaw nyo ng dark, pwede nyo palitan yung background. So, click nyo yung show menu, then change background. Pwedeng solid color if you want, or if you want photos, actually, pinipili ko talaga yung nature. Ayan. So, click nyo lang yung photo, then matatransfer na yung pinaka-image dito. So, gagawa tayo ngayon ng list. Yung nakikita nyong mga to-do list, doing, done, for approval, approve, and done. So, click nyo lang yan, add list. Then, like natin, things to do. Things to do. Ayan, pag nakiklik nyo, then add list. Tapos, doing, add list. Talagang naka-column sila, ha? Tapos, done. Siyempre, pag tapos nyo na yung task na binigay sa inyo, then may minsan naglalagay ako for approval. So, kung leader ka, kailangan mo yan. So, for approval, ipapacheck sa'yo ng member mo. Ayan. Member mo. So, add list. Tapos, after mo, syempre, pag na-approve na sa'yo, ipapa-approve mo naman sa mismong advisor mo o kaya naman sa mismong client mo. Type mo dyan for approval. Then, client or advisor. Kunyari, student ka, gumagawa kayo ng thesis. Eh, di ba nakatarya-tarya yun? Then, done. Finish. Like a finished work or project. Bahala na kayo kung anong key terms na gagamitin ninyo. So, yan lang. Meron na tayong list. So, gagawa tayo ng things to do. So, kailangan natin gumawa, let's say, yung client ninyo ay teacher, gusto nyo gumawa ng PowerPoint presentation. Lagay nyo lang. Ito yung pinaka things to do. PowerPoint presentation. Okay. So, add nyo yan. So, video. Add nyo din yan. Tapos, pwede nyo i-edit. Ayan, video presentation. Save. O kaya naman, pwede nyo ding ilagay, let's say, research. Ayan. So, ito yung mga ita-transfer natin. So, let's say, PowerPoint presentation. Ayan, kung ginagawa nyo na, kung tapos na kayo, for approval, drag lang natin yan. For approval by client or advisor, finish work. Ganun, hanggang sa mawala yung mga task ninyo. Pero, syempre, hindi pa tayo tapos dun. Punta muna tayo dito. So, PowerPoint presentation, pwede nyo siyang i-edit. Open card. Lagyan nyo muna ng label. So, sa label, pwede kayo maglagay ng label. Pwede nyo ilagay, let's say, dilaw. Sabihin natin yung kulay red. Sabihin natin urgent. Kasi ito yung pinakauna, di ba? You can type or name it urgent. Ayan. So, save. So, pwede nyong ilagay yan, urgent. Tapos, edit ulit tayo. Itong maglagay din ng
change cover if you want. Ayan yung picture kanina. Pero ako, lalagay ko lang solid color eh. Kasi yung picture medyo solid color red, meaning urgent. Ayan. Tapos, pwede nyo siyang i-move. Pero mamaya na. So, open card natin. And my description. So, sa description, bahala kayo kung kung ano instruction ang ibibigay ninyo dun sa member ninyo. So, let's say, the PowerPoint presentation is about the human survival of about the natural resources. Lagay ninyo, I want to include first. Ayan. Include the following. So, following natin, sabihin natin introduction, then classification of natural resources, example of natural resources, then for video on how to take care the natural resources. 5, again, quotation. For ending part. Ayan. So, usually, ganyan naman talaga eh. Ganyan naman talaga yung mga nilalaman ng PowerPoint. Pwede kayong mag-note. Make sure that it contains text, organize information and images. Ayan. So, safe. So, ito ay example lang naman. So, pwede kasi yung leader ninyo, choosy, ayun yung gagawin ninyo. Tapos, pwedeng mag-attach dito or pwedeng to do checklist. Pwedeng maglagay ng checklist. So, example na lang natin, introduction. Add lang natin. Tapos, itong classification. Add lang natin. Example resources. Siguro pinagtarya-tarya ng group leader ninyo yung mga i-research ninyo. Tapos, video. Ayan. Tapos, add lang natin. Then, quotation. Okay. So, add lang. So, pwedeng mag-assign. Ayan. So, assign member kasi dapat may bayad yan eh. Okay. May bayad dyan. Kaya, hindi ko na ginagawa talaga to. So, start free trial. Ayoko mag-start ng free trial. Okay. May bayad talaga yan. So, pwede din kayong mag-assign kung sino ang mga gagawa ng mga yan. At pwede din kayong maglagay ng due date. So, yung due date, syempre, dapat matapos ng member ninyo. So, pwede kayong mag-smiley, thumbs up, if you want. Okay. So, pag natapos yan, pwedeng checkan. O natapos na yung introduction, yung example, yung video, tsaka yung quotation. And, makikita ninyo, dito, 4 out of 4, meaning tapos na. Okay?
yung ginagawa din. Pwede na kayong maglagay, very good. Pwede kayong mag-comment, very good. Then, save. So, makikita yun lahat. Okay. So, yun yung in terms of checklist. Doon tayo sa due date para ma-remind tayo. So, sa due date, sabi dito, reminder 1 day before bago kayo mag-announce or mag-due date. So, let's say, sabihin natin ang due date natin is May 22, 2022 and sabihin natin 5 o'clock PM. Hindi nakuha. Okay po. Dates. 5 o'clock PM, then click lang yung save. Then makikita natin yung due date dito. And also makikita nyo rin dito yung pinaka due date niya, May 20. And makikita nyo yung word na urgent. So click nyo yan, makikita nyo yung urgent. Okay? So yun lang yun. So pwede nyo rin siyang i-move. Ayan. Move to doing. So as you can see, lumipat dun sa doing. Lumipat na dito sa doing. Pero pwede nyo lang siyang i-drag. Actually. Okay? So, ganun lang naman. Then, pwede din kayong mag-attachment. So, pwede kayong mag-attach sa computer, by computer ninyo. Yung format. Let's say, ayan yung picture. Ayan, mapupunta dito yung pinaka-picture na kailangan. Let's say, ayan yung gustong makitang i-attach na picture. Pwede kayong mag-attach ng iba't iba dyan. Kunyari, yan lang yung mga picture na kailangan gamitin. And also, you can attach file sa Trello and Google Drive also. O kaya yung link. Okay? So, let's say may link or ito talaga yung PowerPoint presentation na ginagawa. This one. Sa slide. Example lang ha. Ito. Kuha lang tayo ng link. Ayan. So, punta tayo dito. Paste lang natin yung link. Link name. Ito yung PowerPoint. Ayan. Then, attach. Ayan. So, as you can see, meron na. So, para ma-access lang yan, click nyo lang to. Then, ma-access nyo na. So, pwede na kayong mag-edit dito. So, ganun yun. Kung sino nakatoka sa video, pwede nyo yung ilagay dyan. Okay? So, pwede din kayong mag-add member. Ayan. For example, yan yung member. Okay po. So, for example, gusto nyo na siyang ipa-approve, diba? For approval by leader. O, yun yung approval. For approval na, done na. So, anong gagawin? Pwede din kayong mag-add dito. Pwede yung i-share. Let's say, ayan. Guest member. Okay, so pwede kayong mag-add ng member, add lang ng member. So, pwede pang mag-add, share nyo lang. So, pwede nyo siyang gawin as admin, yung member ninyo. Pwede nyo din siyang gawin as member lang. Yung in-add ninyo, pwede nyo rin siyang i-remove kung namali kayo. O kaya change permission to normal viewer. Okay, so kapag na-check na niya to, makikita niya tong entire workflow ninyo. I-approve na niya tong PowerPoint presentation kapag approve na sa kanya, syempre lilipat niya na dito. Okay? And also lilipat niya dito sa client. And kapag tapos na, in-approve na ng client, okay na. So pwede nang mag-message diyan. Very good. Excellent. Sabi, excellent work. Excellent work. Okay, excellent work. Then,
finish work project. Ma'am, paano kung may i-revise pa? For example, binigyan nyo sa advisor ninyo yung thesis, tas ni-revise niya. O kaya naman binigay nyo sa team leader, tapos meron pang mali. So, ang gagawin, syempre, gagawa kayo ng add another list for revision. Nakalagay dito, for revision. Ayan. So, drag lang natin for revision. Ayan. So, for revision, tapos, papasa nyo ulit sa leader, i-approve niya, pasa ulit sa advisor, sa client, i-approve, then finish work. So, ganun lang naman. Okay? Ganun lang lagi yung system niya. Kaya nga workflow eh. Teamwork actually. Dito makikita talaga yung pinaka teamwork niya. Ayan, so tapos na tayo sa paggawa ng list as well as cards para malaman natin yung pinaka things to do, at after nun, ilalagay natin sa doing, sa done, for approval, or whatsoever. So, ngayon naman, ito talaga yung pinaka-workplace ko, personal workplace ko. Actually, yung Trello, hindi naman talaga siya for workflow ko. So, it serve as reminder sa akin at parang notes ko kung saan nakalagay lahat ng mga links. Kasi as a teacher, madami talaga kaming links na ginagamit. At dito ko sinisave talaga siya. So, actually, meron akong apat. So, as you can see, Demo 1, 2, online job, tapos education. So, lahat ng education work ko, dito yan. So, may makikita kayo sa Isidro National High School. So, lahat yan, mga links po yan. Okay? Then, ayan, for example, ito yung grading sheet link namin. Kiklik ko lang yung link, automatic pupunta na ako doon sa pinaka grading sheet na meron at pwede na akong mag-edit. So, laging online na talaga yung trabaho ng mga teacher ngayon. Dati, sa more on Microsoft application, ngayon Google Apps na ang masyadong ginagawa namin. Simula nung nagkaroon ng pandemic. Then, sa part-time ko naman, yung pinaka-schedule niya, yan. So, reminders lang, Google Drive, kung saan nakasave yung aking mga class record. Sa YesO, ayan, FB link, kung ano-ano man dyan. Then, also seminar. And training, yung mga Facebook link or whatsoever. So, ngayon, ayan, as you can see, yung boards natin, pwedeng madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I don't know kung ilan yung maximum, pero nakaka-anim na ako so far. So, if ever tapos na kayo sa isang project, if you want, pwede nyo naman na i-delete yung pinaka-board ninyo. So, punta lang kayo dito sa left side. Let's say ito yon, hindi nyo nakakailanganin yung pinaka-board na to. So, ang gagawin nyo, click nyo lang itong tatlong dots, close board, then close. Ayan, and demo is closed. So, hindi na siya ma-access ng mga member ninyo. If you want to permanently delete, so, click nyo lang yan, permanently delete the board, and click delete. So, automatic mawawala na siya sa pinaka board mo. So, ito yung pinaka board na meron ka na lang. So, education work, online job, lupa, and business. Sana Lord. Sana Lord talaga magka-business. So, I hope na may naintindihan kayo with this video tutorial. And, hopefully, magamit nyo to in your daily life. Thank you and God bless.